nami-meet every year na mga health centers yung target nila na sa case detection and cure rate. No? Originally, ang target ay 70% case detection rate for new sputum positive cases. Okay? And 85% of the 70% cases detected dapat daw ay declared as cured. Okay? So, dapat yan nangyayari every year. No? From the time that those was started up to this time. Dapat nandun tayo sa level ng 70% case detection rate and 85% cure rate para ma-meet natin yung Millennium Development Goal na reducing by half the morbidity and mortality due to TB by 2015 from the 1990 baseline. So, kung kayo ang tatanungin, looking back at the performance of your respective municipalities na merong nasa high-low, low-low, low-high, and only very few municipalities meet the high-high target, sa tingin ninyo, by 2015, kalahati na lang kaya yung nakakasakit dito TB. Ha? Hindi, di ba? Kasi, well, discussion pa natin na medyo malaliman. Ang sinasabi, ang transmission doon sa discussion ni Father Dan kahapon, ang pagkalat o ang pag-transmit ng TB ay through airborne, through coughing, sneezing, at what else? Yung pagkanta ninyo sa mga videoke. Okay? Habang bumibirit kayo ay tumatalsik yung mga laway. Okay, yun, no? So, ang transmission is through airborne or droplet, no? Sumasabay yung bacteria doon sa hangin. Kung ang isang tao ay walang TB, kaya yan ay bumuga sa mukha mo, walang ililipat na bacteria. Okay? So, sinasabi, para makontrol ang pagkalat ng TB, kinakailangan gamutin, hanapin mo yung mga may TB at gamutin mo. Okay? So, given the performance of your respective municipalities, 40%, 50% case detection rate, ibig sabihin, merong 50% na hindi nakikita. At yung 50% na hindi nakikita na yan, yan yung nagkakalat ng infection. Okay? So, the challenge to us now is to help the health centers find those cases. Okay? And treat them. Kasi sabi natin, for several years back, may mga health center na hindi talaga nami-meet yung target. Okay? And therefore, every year, patuloy ang pagkalat ng TB. Kasi sa isang tao na hindi ninyo nakita na may sakit palang TB, siya ay patuloy na magkakalat ng sakit. Okay? And one TB person can infect 10 to 20 people a year. Okay? So, kung mayroong 10 kaso ng TB na tinataya sa lugar mo, ang nakita mo lang yan ay siya. Ibig sabihin, mayroong isang gagala-gala na posible pang magkakalat ng sakit. Okay? So, next year, meron ka na namang infected people. Okay? So, the challenge to us now is to find all these symptomatics, diagnose them, at kung positive, treat them. Yun po yun. At sa kasalukuyan, hindi yan kaya ng national, ng local government units. Ano? Kasi kung iiwanan natin ang trabaho sa kanila lang, baka wala na tayo dito sa mundo, hindi pa natatapos ang TB. Because based on the projection of the Department of Health, by eradication, ang TB would be eradicated by 2050. Ano? 2050. Ano taon ka na? Ha? 13? 13. Siguro siya lang yung matitira dyan sa atin, no? By 2050. So,
ikwento mo sa amin, ha? Kung totoo nga bang nangyari na na-eradicate ang TB. Ha? Pag nagkita-kita tayo doon, okay. Ang problema, baka iba yung puntahan ko eh. Kita sa iyo. So, anyway, so yun yung challenge sa atin. By 2050 pa raw, sapat sa sistema ng pag-control o paghanap at pag-treat ng TB patient, tinataya ng Department of Health na 2050 pa, mawawala ang TB sa Pilipinas. Eh, ilang taon pa yan? 35 years more. Ano? Ako ngayon ay 35, so probably... kung nagkulay ako ng buhok niya, wala magre-react sa inyo. But anyway, yun yung challenge sa atin. No? So makita niyo yung scattergraph na pinakita ni Carlo kahapon, maraming mga munisipyo ang nandoon sa tatlong quadrant na hindi acceptable ang performance. Ano? Merong mga munisipyo doon, kasi kung hindi nyo nagtatanong, bago itong impact project, I used to be with TB Link, yung sinundan na project na ito. And in 2011, 2012, ako po yung area coordinator ng Laguna. So naikot ko po yung ating probinsya. Talagang lang naman ako sa pila eh. So naikot ko yung probinsya at looking at the performance of the different municipalities, meron to, like for example, yung Mabitak. Ang Mabitak noong panahon na yun, nasa high performance. Nakita nyo ngayon, parang low-high na lang yata siya. Okay? Or low-low. No? So, nagbabago yung performance. Ang challenge sa atin is reach the target and keep them over time. Keep at that level over time para talagang makontrol yung TB. Hindi yung pag ganun-ganun yung performance. High-high ngayon, sa next year, low-low, high-high, low-low, low-high, etc. Hindi po ganun yung pinasabi. Pag hinanap natin ang kaso and we reach the target of CDR na 90% na ngayon and 90% rate na success rate, we should stay there over time, maybe for the next 5 years or 10 years. Para talagang mawala yung nagkakalat ng infection. Time will come, baka gaganyan na yan. Kahit na naghahanap tayo, wala na tayong makita. Kasi wala nang infection. Okay? Sa ngayon, kung wala man tayo nakakita, okay lang yun kung talagang naghanap tayo. Ang problema, kung wala tayong nakita dahil hindi tayo naghahanap. No, yun yung problema doon. So, nakita po yan, bago mahaba introduction ko, no? Napaka-iksi lang yan eh. Kaya hinahabaan ko para ma-justify ko naman yung pagtulog ko dito. Kidding aside, ang sinasabi natin, batay doon sa mga performances ng inyong mga munisipyo at nakaka-apekto sa performance ng probinsya, ng region at ng national. Ang sinabi ngayon ng national government, kinakailangan palakasin ang community participation. Ano? Community participation. Kasi government alone cannot do the job. Ano? Kaya po, kung kayo ay familiar doon sa Philippine Plan of Action to Control Tuberculosis, ito po yung parang Biblia ng Department of Health. Pinakang direction at tinutunghayan ng national government para sa TB program. Meron pong 8 major strategies doon at yung strategy number 4 ay tumutukoy doon sa ating pinag-uusapan sa ngayon. No? Yung promoting users' behavior towards TB. Okay? Ang sinasabi doon, dalawa sa mga indicators doon ay tinitingnan is number of local government units with community-based organization participating in DOTS. Okay? So, kaya kami po ni Father sa CBCP at ang IMPACT ay tinitingnan namin ang church-based group as one of those community-based organization na tinutukoy ng strategy na makatutulong sa TB program. Okay? Kasi ang health center hindi nila kaya. So,
kailangan ang involvement ng community. At isa sa mga estratehiya ron is palakasin o maging kasama ang church-based organization. Bakit? Kasi marami kayong followers. Okay? Ayun. Pangalawa, maliban bukod doon sa pagiging involved ng community-based organization, binibigyan na rin po kayo ng target. Okay? Na dapat daw for every year, at least 10% of the total case notified ay galing sa referral ng CBOs. Galing sa inyo. Okay? Na kung ang health center ay nakakakita ng 7 sa 10 kaso, ang sinasabi ng DOH, dapat maging 8 na yan sa 10 kaso at yung isa ron galing sa inyo. Okay? So, hindi tayo nagpa-participate sa programa just for the sake of participating. But ang pinag-uusapan natin ay meron tayong inaasahan ng contribution para mumula sa atin. Okay? So, yun yun. Okay? So, ang RHU, ibimit natin bukas para ipresenta sa kanila ano yung pwede nating itaya sa programa. Okay? Hindi natin sila inaagawa ng trabaho. No? Baka tayo mga agaw ng trabaho. Eh sa inyong bahay lang eh. Dami ng trabaho, di ba? So sinasabi natin, tutulong tayo sa kanila. Kasi, isa pang dahilan kung bakit naman tayo ini-encourage sa tumulong mga communities. Dahil ang sinasabi, lahat ng tao sa komunidad ay pwedeng magka-TB. Diba? So, pwedeng ikaw, pwedeng siya, pwedeng kayo. So, para hindi kayo magka-TB, tumulong na kayo. Diba? Hanapin yung TB, may TB sa kapitbahay at gamutin. Otherwise, baka yung TB nila pumunta sa bahay mo. Okay? So, yun po yung isang tinitingnan natin na matinding dahilan na ang bawat isa sa atin ay pwedeng magka-TB. And therefore, kung ang local government ay hindi kayang kontrolin, hanapin at gamutin lahat na may TB, na ang magiging resulta niyan ay posibleng sa inyo pumunta ang TB dahil hindi nila makita, tumulong na tayo maghanap. At pag nakita natin, siguruhin natin maipapagamot at siguruhin gagaling. Hindi yung pinag-uusapan kahapon yung treatment outcome, default, treatment failure, etc. Dapat po ang resulta ng treatment ay cured. No? May daya pa nga sa target treatment success rate. A combination of cure rate and treatment completed. Cure rate, fine. Kasi merong certification. But treatment completed, ang ibig sabihin, inubos mo lang yung gamot for 6 months, pero walang assurance na gumaling ka. At yun, posibleng, what if positive pa rin pala siya? Diba? Pero niyang after the examination ay treatment fail. Diba? Positive pa rin. So, posibleng yun, hindi nagpa-examine, baka treatment fail siya. Diba? So, ang challenge sa atin is, although treatment success rate 90% ang target, why not hit the 90% cure rate? Okay? Mangyayari lamang yan through that, parang compliance to directly observed treatment or supervised treatment. Mapasin ninyo kung minsan bibigyan lang ng gamot for 1 week, bahala ka na sa buhay mo kung inumin mo yan o hindi. Ang gusto natin, every day, tutok, yun yun. Okay? So, yun yung magiging papel ninyo. Mag-educate, maghanap, mag-refer, at maging treatment partner for TB patient that will undergo treatment. Okay? So, para naman mabigyan ng parang saysay yung ating ginagawa at makatupad tayo doon sa challenge ng national government na dapat at least 10% of the total cases notified in your municipality ay manggaling sa CBO, ito lang po yung ating magiging parang source document or document na makapagpapatunay na si Pedro, si Juana,
na naging TB patient galing sa referral namin. Okay? So ito yung pinag-uusapan natin na referral, reporting, and recording system. Ano? Kung minsan po kasi sa isang health center, kaya napakababa ng performance, yung ibang pasyente na nagpunta sa private clinic, hindi na maparecord sa health center. Kaya kung halimbawa, 10 lang yung tinatayang kaso sa isang munisipyo, yung 3 doon sa private clinic nagpunta, bumas na kaagad ng 3, di 7 na lang. Yung iba, kinamot sa NGO, hindi rin naparecord. Ang natira sa record ng RHO, 3 na lang. So, pag 3 na lang, ibig sabihin, 30% lang yun. Pero ang realidad, yung 3 nasa private clinic, yung 3 nasa sa mga NGOs or other hospitals, etc., na hindi nakaka-capture ng recording ng health center. Isa yun. Ang sa atin, ito naman isang level na the other side naman is yung ating contribution, hindi mabibilang kung wala tayong sariling recording system. Okay? May narinig ko ako kahapon from the World Vision Task Force. Sino ngayon? Pagkataas ng kamay? Buhay na? Diba? Sabi niya kahapon, kaya hindi tinanggap na mag-refer yung mga ibang volunteers kasi pagdating sa health center, ibang pangalan yung nilalagay na nag-refer. Diba? Buhay na. Oh. Diba? Pag bumalik, tanongin niya siya. Tama yung sinasabi niya. Baka bumalik po kasi. Kasi may mga exit. Okay. So, importante yung referral. Record siya eh. Okay. So, going back to my session this morning, madali lang ko kasi ito kaya pinahaba ko. So, referral, reporting, and recording system from Paris to health center. Ano? Huwag nyo na lang pong copyhin kasi pero na yan doon sa handout ninyo. Okay. So, ang sinasabi natin, sa existing referral system, mula ho dito kasi, TB Symptomatics Master List, Laboratory Registry, TB Registry, ito po ay existing na sa mga health center. Meron na yan sila. Ito, TB Symptomatics Master List, ginagamit yan ng health center natin para i-record yung mga pasyente na pumupunta diretso sa clinic na meron symptoms of TB. So, i-release na nila yung pangalan. Ang ginagawa ng health center, pagka yan ay after the screening na napatunayan na siya ay symptomatic, bibigyan niya ng lab request form ng midwife, no? Para pumunta doon sa laboratory. Okay? So, magsasabit siya ron ng klema, doon 3. Ngayon po, 2 na lang, pinasimple na lang, ano? Kasi yung 3 noon, bibigay mo in 2 days, no? Ngayon, spot, then bukas, 2. Ngayon po, 2, pwede nang kunin in 1 day. Okay, at 1 hour interval. Okay, pagpunta mo sa clinic, bigay ka, pahinga ka muna ng mga 1 oras, then bigay ka ulit. Okay? So, yan. So, si Pedro, na pumunta sa health center, pwedeng yan ay through the invitation or through the referral of the barangay health workers, nakarating siya doon sa health center, malilista siya as symptomatics. Doon sa symptomatics master list. Binigyan ng lab request form para mag-laboratory, marirehistro si Pedro sa lab registry. Okay? Kung positibo si Pedro ma-initiate ng treatment, papasok ang pangalan niya sa TB registry. So existing po yung recording system na yan, reporting and recording system sa health center. Ang idinagdag lang po natin yan because of your participation ay yung logbook at saka yung referral slip na may kadugtong na return slip na manggagaling sa CBO o Community-Based Organization. In our case, sa church sa Paris, no? sa church-based group. Merong referral slip at merong logbook.
didistribute ko yan sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng appreciation. No? So, ganito po yan. Yung parish volunteer, yung ititrain ninyo pag uwi ninyo sa inyong lugar, sa inyong mga parokya, yung parish volunteer na inyong maititrain, ang kanyang magiging role is, una, mag-educate. No? Palaganapin ang kaalaman tungkol sa TB. Pangalawa, maghanap ng symptomatic. Yung in our case ngayon, presumptive TB. No? Maghanap. And then, of course, interview. And then, i-refer sa health center. But bago mangyari yung referral sa health center, meron siyang referral slip na i-pipilapan in duplicate copy. Ano ha? Yung isang kopya, dala ng symptomatics papunta sa health center. Okay? Yung isang kopya, yung duplicate, ibibigay doon sa logbook custodian. Ano? So, sinasabi natin dito, sa parish level, mag-a-assign po kayo from the volunteers na inyong matitrain ng isang logbook custodian. Para siya yung mag-i-encode ng mga informasyon na nandoon sa referral slip na ibibigay sa inyo ng volunteer na nakakita doon sa symptomatics. So, remember, so halimbawa kayo po yung volunteer. From the BEC activity ninyo, nakita nyo si Cynthia na may inuupo, may symptoms siya ng TB. So, opportunity mo na ngayon sa kanya after the BEC na kausapin siya on one side, tanongin, ilang linggo na ba yung ubo mo? Ano pa ba yung mga ibang nararamdaman mo? Kung yan po ay symptoms ng TB, opportunity mo na yan, bit-bit mo yung dalawang referral slip, pwede bang ikaw ay ma-interview? At mukhang lumalabas na kay ikaw ay may symptoms ng TB, pwede bang i-refer kita sa health center? Pag sinabing oo, edi, kunin mo na yung papel, anong pangalan, ano yung age, sex, ano yung mga symptoms, susulat mo na yun doon. So, sa referral slip information from the referral slip, ilalagyan doon sa ng logbook custodian, doon sa logbook. Yung isang kopya, bit-bit ng pasyente to the health center. Ang magre-receive sa kanya doon is either the midwife or the nurse. No? Kung barangay health station yan, nurse, midwife yan. No? So, re-receive siya doon. Ang midwife na ngayon screens TB symptomatics and then fills up the return slip. Okay? And then encodes information into the TB symptomatics master list. No? I-encode yan ng midwife dito, yung information from the referral slip. Okay? Then gives back return slip to parish volunteer. Okay? O to parish volunteer pa or to the symptomatics. Para yung return slip na yan na pinilapan ng midwife, ibabalik ulit doon sa logbook custodian to complete the information under doon sa kanyang linya. Ano? So yan. Ito yung referral slip. Okay? To, you name a facility, halimbawa sa Los Baños, sa Los Baños Rural Health Center, or ano ba yun? Barangay Batong Malaki Health Station. Diba kung meron mga health station doon? Okay. Date of referral, halimbawa ngayon, March 5. Okay. Kasi na-interview mo yung si Pedro o si Cynthia, na-interview mo siya ngayon, and i-refer mo siya. So yung date na i-refer mo siya, March 5. No? Name of client, so si Cynthia, yung full name niya, ang sa tagubilin natin dito sa name of client, make sure na kompleto yung kanyang pangalan, including the middle initial. Okay? Ano ba? Cynthia, ano po middle initial mo?
Bernabe. Cynthia B. Bernabe. Bakit kailangan kompleto? Ha? Sanchez ka. Ang middle initial mo is B. Bernabe. Tapos Sanchez ang iyong apelyido ngayon. So, Cynthia B. Sanchez. Bakit? Kasi kung walang middle initial, tayo po dito sa probinsya, kadalasan, ang pangalan at ang apelyido ay nakakapareho. Nagkakahiwalay lang yan sa middle name. No? So, dapat kompleto. Imagine mo, kung ipapollow up siya ng health center, si Cynthia Sanchez. Doon pala sa kabilang dulo, meron din Cynthia Sanchez. Hindi malalaman ngayon kung sino talaga yung pasyente yung pinapollow up. So, yun po yung dapat kompleto. Address, of course, kung merong number ng bahay, kalye, barangay, town. Okay. Age, sex, or male or female, contact number, importante ho yan kung walang landline, cellphone. At tayo naman ho ay kahit na batang paslit, ay may hawak na cellphone. Okay, wala nga lang load. Hihingi pa sa nanay, no? So yan. They're referred by, kayo po yan. Si Remy, pangalan mo, ex-conde. Si Remy ex-conde ang nag-refer. Okay? Unit or organization, anong pangalan ng Paris? San Roque, Paris. Okay? So, yung pangalan ng Paris na, San Roque, Paris, and then signature ni Remy. Okay? Hanggang dyan po yung referral slip. Yung reason for referral, ay kung ano yung symptoms na nakita mo sa kanya. Tubong, mahigit 2 linggo, nananakit ang likod. Nilalagnat. Ano? Ganyan. Huwag natin ilagay na yung reason for referral ay for sputum examination. Hindi po yun. Ano? Ang health center ang magsasabi kung siya ay ipapa-examine ng plema o paiinumin lang siya ng cough syrup. Okay? So, ano lang yung napansin mo sa kanyang symptoms? Yun lang yung reason for referral. Bahala na yung tatanggap na health center after the screening kung siya ba ay symptomatics talaga o ordinary yung pakaubo lang. No? So, pwedeng pag-uwi niya, presentahan na lang siya ng cough syrup. Okay? For some time. After, meron ka na yan sasabihin, after 5 days or balik ka dito. Kung hindi ka gumaling, baka doon ka na ipapa-examine ng plena. Okay? Yan. So, never kayo maglagay na rito kasi hindi naman tayo mga doktor. No? O hindi tayo midwife. No? Hindi tayo nag-explain. Yun lang na-observe natin. Okay? So, itong referral slip na to be filled up in duplicate. Yun yung sinasabi natin kanina, na yung isa, ibibigay ka agad dito, yung isa, bitbit papunta sa health center. Ano ha? Yung return slip, pagdating ng pasyente o ng client doon sa health center, yung return slip portion, received by kung sino man yung pangalan ng midwife or nurse, designation niya ay midwife, receiving unit, so barangay, San Roque Health Station, kung doon man napunta, date received, pwedeng March 6. Okay, sige. Later. So, yan. So, received by, kung sino yan, date received March 5 or March 6. Kung yan, tapos ito, sabi nga, ibabalik yan noong, it's either yung volunteer kasama yung pasyente o yung pasyente lang. Ibabalik yung isang kopya, yung copy of return slip to the logbook custodian para i-encode din doon to complete the information doon sa kanyang linya. Okay? Ang challenge sa atin ngayon dito, yung date receive, halimbawa ay March 10,
March 5 mo na-repair, March 10 na-receive doon. Ibig sabihin, naglamiyerda pa siya for 5 days bago siya nagpunta sa health center. Ano? Hindi ka agad siya tumuloy sa health center. Ano? What if TB positive talaga siya? Di yung 5 araw na yon, habang siya ay hindi nagpupunta sa health center, patuloy siya nakikipagkwentuhan, nakikipag-piritan doon sa baka siya ay nakakapag-spread. No? So, ang role natin ngayon as volunteer na nakakita kay Cynthia, ay bantayan siya. Okay? March 5 mo ni-repair, dapat ang nasa isip mo, siguro dapat by March 6, yun na yung pinakang latest. Huli, yung pinakang late na pupunta sa health center. At kung hindi siya nagbalik ng return slip ng March 6, puntahan mo na si Cynthia. Ano ba nangyari, Maring Cynthia? At nasa na yung return slip? Ay, kumarin, hindi pa ako nakakapunta eh. Aba, bakit? Di ba? Punta na tayo. Baka kasi sabihin ni Cynthia, wala kasi akong pamasahe. Papunta sa health center. Wala akong pang-tricycle. Marami pa akong ginagawa. So, ikaw ngayon bilang volunteer, yung mga katwiran niya na marami pa akong ginagawa, wala akong pamasahe, etc. Dapat porsigido tayo na mabigyan ng solusyon. Okay? Yung pamasahe, hindi naman siguro sasakay na aeroplano yan para pumunta sa health center, kaya na natin siguro gawa ng paraan niya. 20 pesos, kung wala ka man, edi punta tayo sa parokya, bigyan na natin ng 20 pesos. Kanina marami namang koleksyon eh. Diba? O, marami pang ginagawa. Isa tabi muna natin. So, yung convincing, power mo, gagamitin mo yan para madala si Cynthia. Otherwise, kung hindi siya nagpunta doon, yun nga sinasabi natin, baka siya ay positibo, makakahawa siya. No? So, yan yan. Ngayon, yung referral and return slip, sa likod po niya, yung distribute, meron po yan mga nakasulat na yung basic information sa TB at tuberculosis sa isang nakakahawang sakit na sanhin ng bakteryang tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ano ang mga simptomas o nakasulat yan dyan? Nakamamatay ba ang TB? Paano ginagamot ang TB? Mga simpleng informasyon po yan na kung kayo mga volunteer, pwede nyo mabasa-basa yan. At yung client na nakita, pwede nyo mabasa-basa yan to enhance her knowledge about TB. Okay? Habang papunta sa health center, di basa-basahin mo yan. Okay? Para maintindihan mo ng gusto. Nakamamatay ba ang TB? Oo. Okay. I-stress nyo yun. Nakamamatay ba? Oo. Okay. Para sinasabi, huwag tumawid, may namatay na. Okay. Dito, ang TB, pag hindi ka nagpagamot, nakamamatay ba? Oo. Ang TB ay nakamamatay kung ito ay hindi ka agad nasusuri at nagagamot. At kung ang pasyente ay hindi sumusunod sa tamang paggamot ng 6 to 8 months sa pag-inom araw-araw ng anti-TB drugs. Anti-TB drugs. Ano? Yan yan. Okay. Ito yung referral logbook. Tingnan po ninyo doon sa sige nila sa magkakatabi. Ayan.
sulyap na lang, oh. Sulyap na lang kayo sa katabi na may hawak ng logbook. Sige. Kukolektahin po ulit yan. Kukolektahin naman po ulit ito. Para lang sa ating session ngayon, gusto lang namin pakita sa inyo ano yung itsura. Kasi hindi ito ma-appreciate pag dito sa, sa slide, no? Maliit masyado. So, babalik naman po ninyo sa amin. Sa amin yan. Eh no, dinidistribute pa yung referral slip. Opo, yan na. Yan. Oo. Kasi hindi na rin natin Pero tingnan, well, tama, maliit yung informasyon. No? Tingnan na lang po namin kung ano pa yung po pwede namin magawa. Pwede kasi isang direksyon pa naman. Sige ho. So long legal size po yung bond paper na ginamit natin dyan. Okay? So yung referral slip na dinidistribute din ng aking mga kasamahan, yung isang bond paper po na yan, hahatiin sa apat yun eh. So apat na kopya yung nandiyan dyan sa isang bond paper. So, no? Yan. Hahatiin yan, apat. So for every client na i-interviewin mo, you need 2. So, pilapan mo in duplicate, yung 1 copy, yun ang bitbit ng client to the health center, yung 1 copy ibibigay doon sa logbook custodian. So, responsable sa pagbigay ng kopya sa logbook custodian, yung volunteer na nakakita doon sa symptomatic. At yung isang kopya, dala yan ng client to the health center. Ngayon, kayo kung naka-interview na volunteer doon sa client, tansya nyo naman kasi doon lang yan sa barangay ninyo nakatira. No? So more or less alam ninyo ano bang pag-uugali nitong tao na to. Ito ba ay pag pinabayaan kung pumuntang mag-isa, pupunta ba to? Okay? Diba? Kasi kung sa edad natin, yan, kung yan ay bata-bata, kita alam natin kung anong pag-uugali niya. Okay? At ano yung kanyang kakayanan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay hindi ito pupunta, jadi samahan nyo na. Pinpitin nyo. Kung sa tingin nyo naman ay pwede pabayaan mag-isa, bantayan nyo na lang yung return slip kung kailan babalik. No? Yun yun. So, ngayon, kung hindi talaga siya makakapunta, halimbawa, dahil talagang medyo malayo, at talagang kahit na anong tingin ninyo ay hindi niya kaya pumunta sa health center. Eh di tayo pong taga-charge o paparis volunteer, usapin na natin yung health center. Pwede ba bigyan na lang natin ng kapya para iluwan niya yung kanyang plema at dadalhin na lang namin sa inyo. Pwede ka na yun. Diba? Lalo na kung matanda na, senior citizen na mas matanda pa sa inyo. Diba? Oo. Baka hindi mahirapan na siya maghintay, magpunta doon, etc. Baka pwede yung cup na lang, parang sample na lang. Still, kailangan pa rin pilapay niya na yan. For the record. So, yun yun. So, mapasin po ninyo, okay, tingnan na po ninyo yung inyong mga kopya. Dito po sa logbook na ito ay papahawak. Siyempre naman po, ang tagubili natin sa logbook custodian, dapat magaling siyang magsulat. Kung naman yung logbook custodian, nakamukha nung mas nakilala ko doon sa baryo ko sa Lagupila, na nung eleksyon, pinaboto, pinasulat ang pangalan pagdating doon sa election registrar, tinatanong yung pangalan niya,
Hindi kumpleto. Antonio Badil. Antonio, hindi naman ito pang-apelyido mo. Bakit Badil? Yung palang L.O. na iwan doon sa test. Antonio Badillo. So sa hirap magsulat, kumahaba, yung katugtog ng pangalan, doon sa test, andun po sa test naiwan. Okay. So sana, ang magsusulat naman sa logbook nyo, given the space provided for each item, magaling naman magsulat. Hindi naman yung isang buong papel, pangalan pa lamang ang nagsusulat. Imagine mo yun. Hinahanap yung katugtog ng pangalan na iwan sa desk. Okay. So, yun lang po yung gusto natin sabihin. Wala na rin yung tao na yun. Kamatay na. Panahon pa yata yung election na yun. Anyway. So, name, reason for referral, age, sex, present address, contact number, referred by, unit or organization, yung nag-refer, date referred. Okay? So, sa referral slip, yan po yung mga informasyon hanggang date referred. Okay? Pagdating, so yan yung immediately makukuha ng custodian, isulat doon sa logbook. No? Pangalan, Cynthia B. Sanchez. Okay? Cynthia B. Sanchez, reason for referral, inuubo, na may kasamang age, sex, address, contact number. Ang nag-refer sa kanya ay si Remy, pangalan din niya, no? Then Paris, date referred. Okay? Yung return slip, pagbalik niya sa logbook custodian, received by, kung sino man yung midwife or nurse na nag-receive, designation niya, receiving unit, so yung barangay health center or rural health unit, date received. So, importante, action taken. Kung sinabi sa action taken to certain slip for sputum examination or sputum examination or for sputum, parang pinaplano pa lang siya for sputum examination. Okay? So, hanggang doon, yung ibabalik. Para kumpletohin yung informasyon ng custodian, logbook custodian, up to that point. Okay? Ngayon, tayong parish and the volunteers na nakakita kay Cynthia, babantayan mo ngayon, in coordination with the health center, ano ang naging resulta ng lab test. Diba? Kung sputum examination siya, siyempre, maaaring bukas pa yan magsasabit ng plema at ang resulta niyan on the same day or maybe on the following day. Diba? So, with your coordination proper coordination sa health center, makukuha naman ninyo yung resulta ng lab test. Pwede kasing yan ipuntahan mo or pwede through text lang. Si Cynthia positive. Ganun yun. Okay? So, the information should be between you and the midwife. Okay? Hindi naman yan naka-broadcast sa community. No? So, then, after na ma-receive mo yan, inform mo si Cynthia na, Maring Cynthia, sinuswerte ka. Positibo ka. Okay. Yeah. So, yun yun. Lab result. And then, of course, ang ating role ngayon is kung positive siya is to convince siya to undergo treatment. Okay? Dahil maraming sa explanation kahapon nila, Father, yung barriers dyan, stigma, yung denial, etc. Kahit na positibo na, hindi pa rin nila matanggap. No? O yung stigma, ayaw magpagamot kasi mapubroadcast ako sa buong community. No? Imagine mo, Dodge Center, humahakbang ka lang papunta roon si Cynthia Meeting. Diba? So, yun yun. So, yun yung mga barriers dyan. So, ang role natin ngayon as parish volunteer is to make sure that Cynthia will submit to treatment. Okay? Hindi na i-delay pa yan. Okay? Kasi, isang araw na hindi siya nagpapagamot, may epekto sa
sa sarili niya at sa loob ng pamilya niya. So, kailangan makumbisi mo siya. So, dito, kung siya ay dinala mo sa health center to initiate treatment, let's say, March 5, March 6 na diagnose siya as positive, March 7, March 8. So, kung registered siya to treatment, March 8, o dinagay mo dyan, March 8. At yan naman po, informasyon na yan, makikita ninyo doon sa kahapon, yung exercise ninyo, yung sa ID card, o, nakalagay naman yun doon eh. So, date registered to treatment, yung category, kung category 1 siya o category 2. So, lalabas naman po yan doon eh. Pagdating niya sa health center, initiation of treatment, pipila pa ng nurse yung, di ba, yung ID card. So, makukuha yung mga information na yun doon sa ID card na yun. So, category of treatment. And then, after 6 to 7 months, yung treatment outcome. So, look out pa rin po natin yan as Paris volunteer. Ano ang naging resulta ng kanyang treatment? No? But in between, from date initiation of treatment to receiving yung result of treatment,